everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas nga ba ang laban natin ngayong taon na to sa international stage? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang international laban tayo ngayon. So, ito na nga. Sabing ganun ako, mukhang matutulad daw tayo sa 2013. Na taon na grabe daw, ang lakas daw. 3 corona mula sa international stage. Ito nga yung 2013 nakuha natin, yung supranational. Ayun yung kaunang-unahan na talagang grabe. Kumabog tayo sa supra at nanalo nga si Mucha Datol. Tapos nasundan to ng Miss International na si Beas Rose Santiago, kung di ako nagkakamali, na talagang, oy grabe ha, sobrang winner. Plus, nadagdagan pa tayo ng another crown from, eto na nga, syempre, si, Miss World Megang Yang. Ayun din yung first na nakuha natin yung corona ng Miss World. O, di ba? So, sobrang excited nung time na yon at dito na rin tayo talagang tinanghal na bilang powerhouse of the of the year. At taon-taon na yon na sobrang sunod-sunod na grabe ang Pilipinas at hanggang ngayon namamayagpag pa din sa international stage. Kung iisipin mo, mahigit ilang dekada na rin, di ba? Na talagang lumalaban tayo na maganda ang nagiging ranking natin sa Miss Universe, maganda yung nagiging pwesto natin sa iba't ibang klase ng pageant. Pero itong mga nakaraan, yes, nagpe-penetrate pa rin ng Pilipinas sa mga ibang maliliit na pageant, pero dito sa mga malalaking pageant na talagang, alam mo yung inaasahan na lahat na mag-uuwi tayo ngayong taon na to. Kasi naman yung mga pambato natin ay talaga namang malalakas. So simulan natin syempre sa pambato natin sa Miss International. Sa Miss International ay nako, wala akong masabi kay Katrina dahil sobrang lakas talaga ng pambato natin sa Miss International. Ako yung nanalo siya ng Binibining Pilipinas International noong nakaraang taon. Talagang sabi ko, oh my gosh, ito na yun, di ba? Yung kumbaga parang iba kasi yung dating niya at iba yung presensya niya. Sobrang natutuwa ako kasi alam ko na si Katrina ay talagang papalo sa Miss International. Ewan ko, ang lakas ng pakiramdam ko sa kanya. Basta prepared lang siya. Pero kasi parang feeling ko well prepared siya dahil nanood pa siya ng Miss International nung nakaraang taon. At kung nung nakaraang taon ay naka-place tayo ng bonggang-bongga, I think this time parang corona to, di ba? So yon. So looking forward ako kung masusundan na yung 6 na reyna natin sa Miss International at kung siya na kaya ang magiging pampitong Miss International ng Pilipinas. Grabe no, 7. So yon, ang dami. And then of course another Katrina na naman ang hihintayin natin. Ito na nga, ilang buwan na lang ay lalaban na. Ito ay si Katrina Ligado para sa supranational. Marami nagsasabi na si Katrina yata ang ikalawang reyna na mag-uuwi ng corona ng supranational sa atin. Ako to be honest, sabi ko nga, kung ganda ang pag-uusapan, walang budol ang ganda ng Katrina Ligado. Maganda talaga si Katrina Ligado. And then tamang-tama na i-represent natin sa international stage ng Miss Supranational dahil kung pag-uusapan natin yung kanyang pagiging oriental beauty na kumbaga siya ang magiging present talaga ng Pilipinas ay swak na swak. Kasi very Filipina beauty. At balita ko, sobrang gusto daw to ng organization noong nakaraang taon na nakita siya. Sabing ganon ng organization ay perfect daw na kandidata si Katrina Ligado. Kaya ngayon naman ay inaabangan ko talaga yung kanyang magiging eksena, yung kanyang magiging ganap, yung kanyang magiging laban. Dahil naniniwala ako na, yes, totoo naman, perfect si Katrina Ligado for the Miss Supranational. At
let's see kung siya nga ang makakapag-uwi. Ang supranational ay magaganap na this coming July, and then looking forward ako kay Katrina Ligado. Ngayon pa lang, medyo parang feeling ko nakafocus na siya sa paghahanda. So, laban Katrina. And then, of course, hintay ko din yung laban ni Gabby sa Miss Eco International. So, eto na yon ngayong May to. At isa si Gabby talaga, masasabi ko na, ay grabe, kaabang-abang, at isa siya sa mga talagang dapat mong abangan kasi sobra namang galing din talaga nito pagdating sa home skills, galing sa performance. So, sabi ganun, kaya daw mag-back-to-back ng Pilipinas dahil sa galing talaga na meron itong si Gabby. At totoo naman, di ba? So, yon. So, isa-isa sa mga inaabangan natin. So, supportahan natin si Gabby. Nagko-compete na siya ngayon at parang feeling ko, yes, kaya niya ang back-to-back. So, yung back-to-back na yan ay hindi madali kuhanin, pero parang feeling ko, papalo si Gabby ng bonggang-bongga. Or, parang feeling ko, pwede din maging first runner-up. Diba? So, yun. So, let's pray for her. And then, next is, syempre, inaabangan din natin ang magiging laban syempre natin sa Miss World by August, di ba? Ito naman, Diyos ko, si Asia Rose, ay nako, isa din siya sa mga parang, siya na ba ang susunod na next na Megang Young? Kasi di ba, parang kung titignan mo, very Megang Young. Sa totoo lang. And then, ayun, looking forward ako kung ano yung ipapakita niya sa laban niya dito sa Miss World. At looking forward ako na makuha natin ang corona sa Miss World ngayong taon na to. Medyo matagal-tagal na rin tayo hindi talaga nananalo. Actually, yung first crown natin ay nung 2013 and then hanggang ngayon hindi pa nasusundan. And then I hope ito na si Asia Rose talaga ang maging alam mo yon, maging reyna. Oo. 'Di ba? So looking forward ako for Asia. Asia. And then of course, syempre magpapahuli pa ba sa lahat si April Rose para sa Miss Charm. Nako po. Marami nagsasabi na nagulat sila bakit sa April Rose. Kasi pwede naman daw si Pampanga, pwede din daw si Nicole Borromeo kasi very daw talaga. Ako naman, parang feeling ko it's another flavor. First Filipina Black Beauty ang ipapadala natin sa Miss Charm. Kumbaga parang doon pa lang sa kwento na yon ay talagang may interest na. And then plus, alam natin na sobrang grabe ang performance ni April from swimsuit to evening gown to Q&A. And I think sinicure ng organization ang laban natin. And looking forward ako kung ano nga ba ang magiging papel at ganap na April Rose hanggang sa dulo ng competition. And then, I'm so excited sa magiging laban niya, sa totoo lang. So ngayon, parang feeling ko sa Charm, ito na yata yung time na makukuha natin ang Miss Charm, di ba? Sa katauhan ni April Rose. And then, ako gusto ko siyang manalo. Gusto kong gumawa ng history sa April. And looking forward ako sa magiging ganap niya dito sa Miss Charm. So, parang feeling ko, iba yung vibes ko na parang I think mananalo sa April dito. And good luck ngayon pa lang. And then, of course, syempre, Bella Ismael. Sa Miss Cosmo. Isa ding malakas na kandidata, di ba? Na alam natin kayang makipagsabayan pagdating sa hudaan. So, looking forward ako kay Bella Ismael dahil sobrang interesado ako dito sa Miss Cosmo. Kasi yung hamon kasi kay Bella, na makuha ang corona. Katulad din syempre ni April Smith, ganun din yung assessment ko sa kanya. Malakas sa bawat aspeto. And I think, ayan nga, di ba, kayo na rin ang nagsasabi na magaling si Bella at pulido pagdating sa mga galawan. And I think, ayun yung gusto kong makita sa entablado ng Miss Cosmo. Kung paano niya ipipenetrate to ng todo-todo pagdating sa performance, di ba? Naniniwala ako na si Bella ay may chance na makuha niya ang corona. May chance na masungkit niya
yung dapat na masungkit natin dito. So, let's see kung ano ang ibibigay. So, marami kasi din naglalaban-laban sa Miss Cosmo and medyo ngayon pa lang ay na-excite na ako. Sa December yung pageant nila, but looking forward ako sa ipapakitang galing ni Bella Ismael. Actually, mas sigurado din ako na parang, oy, kaya-kaya na itong mga to na mag-title sa lahat ng international. Parang ang feeling ko kasi ang perfect. Ang perfect nung batch na to. Kung nung nakaraang taon ay may winner tayo, nakaka-top 5 tayo, kumbaga walang kulelat. Pero pagdating sa panahon na to, parang feeling ko, okay. Eto na yung time na talagang mag-shine lalo ang Philippines. Wala pang pambato ang Miss Grand kasi hintayin pa natin yung kanilang pageant kung sino ba siya yung bubuo para makomplete at saka sino ba yung pambato natin sa Miss Earth. Ayun, dalawa pang pageant yung hinihintay natin para makomplete ng bonggang-bongga. And looking forward, di ba? And then pagdating naman dito, syempre, kay Bea Milan Windorski, Diyos ko naman, ito talaga yung pinaka-aabangan mo na laban. Kasi, ay nako, Bella to. Si Bea to, di ba? So, actually, lahat naman sila aabangan mo kasi talagang malalakas sila. So, sinisimulan na nga ni Gabby, di ba, na magkukumpit ngayon sa Egypt. And then, ayun, looking forward tayo kung ano yung ipapakita ni Gabby. So, sunod-sunod niya na yan sila. And then, ako naman parang feeling ko, ang set ng candidates natin ngayon ay talaga naman grabe. So, si Bea, ang isa sa mga talagang malakas na masasabi ko, oh my gosh, baka manalo tayo ng Miss Universe na yung taon na to. Hindi imposible dahil alam ko na ibibigay talaga ni Bea Milan Windorski ang lahat ng kanyang makakaya sa competition na to. And then I'm so excited dahil alam ko na ang mga kasama niyang reyna ng Pilipinas ay talagang malalakas din at may ibubuga din sa international stage. At looking forward ako kung ano yung ipapakita nila. And I'm so excited na, di ba? So yan, lahat silang lahat, 6 na malalakas na magkukumpit ngayong taon na to. And laban Pilipinas, di ba? So yon, so I'm so excited na makita yung mga laban nila sa international stage. And good luck, Philippines, di ba? Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, malakas nga ba talaga ang laban nilang 6 or 7 kasama na si Gabby? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell the more updated syempre sa aking mga chika. Sabi na ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.